Tarahan! Guys, sino hindi nakakilala kay JJ? Sino mga babies ang hindi nanonood ng Cocomelon? Or sinong nanay ang hindi nagpapanood ng Cocomelon sa anak niya? So anyway, dito po sa video na to, pag-uusapan natin ang very controversial at sikat na palabas sa YouTube para sa mga bata at pati na rin sa Netflix. Walang iba kundi ang Cocomelon. Ito si JJ. Shoutout kay Tita Kokoy dahil bigay niya ito sa anak ko at ngayon nasa clinic ko na. So bakit ko controversial ang Cocomelon ngayon? Actually, controversial na siya 2 years ago nung nag-search po ako. Marami ng content about sa Cocomelon. Pero ngayon, nagiging controversial na naman siya dahil nga may masama daw epekto ang Cocomelon sa speech development ng mga bata. Lalo na nung nakaraang taon dahil pandemic pa, talagang babad ang mga bata sa gadget, sa TV, sa screen time, tutok sila dyan. Kaya naman, they blame cartoons like Cocomelon sa mga batang merong speech delay. So, good day Pinoy Mommies! I'm Dr. Pedjo Mom, your pediatrician and a mommy like you. Kung gusto mo ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, gabay sa pag-aalaga kay baby, please do subscribe to our channel. So sa video po na ito, pag-uusapan natin ang mga pag-aaral na may patungkol kay Cocomelon. Kung may masama ba talagang epekto ito or may ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bad impact kay baby ang pagpapanood sa TV or sa mga gadget. Kasi ako, ang baby ko, laking Cocomelon. Kaya naman nagawan ko ng content ito dahil nga, bakit yung mga ibang nanay, yung mga ibang babies, laking Cocomelon pero madaldal naman, matalino, wala namang problem sa tantrums and nakakatulog naman sila. Kasi ito yung mga sinasabi nilang nagiging problem ng isang bata kapag talagang nanonood sila ng mga ganitong klase ng palabas. Speech delay, tantrum problem, and yung iba autism. Kaya alamin natin ang mga iba't ibang findings ng mga ibang eksperto dahil pinag-aralan po nila ito at ginawa nila ng studies. So wag na natin patagalin pa, let's start. Number 1, local study. So ginawa ito sa Leyte. Ang title po ng study niya is The Influence of Watching English Cartoons on English Language Acquisition by Mark Feltrout et al. Dito inobserbahan nila ang mga preschool na manood ng TV. So hinayaan nilang manood ng English cartoon ang mga bata at inobserbahan at binigyan ng examination. Ang objective sa studies nito, tinitignan nila kung magiging mahusay ba silang mag-English or magiging bihasa ba sila sa wikang Ingles, grammatically correct ba kapag nagsasalita sila or magiging fluent ba sila sa pagsasalita ng English, pati yung accent. Ang findings nila, magkakaiba talaga ang mga bata, lalo na sa language development or sa speech development. Kahit ipapanood mo sila ng parehong cartoons, parehong duration, parehong title, merong mga bata na na-acquire nila yung English language fluently, grammatically correct, pati yung accent na kukuha. May mga bata naman na kahit nanood sila ng same cartoon, hindi fluently dahil may mix, may waray dahil nga sa Leyte ginawa itong cartoon, and meron namang utal-utal pa. Ang explanation naman nila, understandable naman daw na paiba-iba talaga yung findings dahil nga bata pa sila. Kahit naman sa Tagalog, di ba, hindi naman talaga fluent na magtatagalog ang bata. Thus, it is safe daw to conclude that English cartoons significantly contribute and are an essential tool for successfully acquiring the English language. Sa pag-aaral na to, meron daw good impact ang English cartoon like Cocomelon. Let's move forward sa second studies. Pangalawang study po na nahanap ko, ang title niya is Growing Cartoon Trends Pose as Hyperstimulant to Adolescents that Cultivate Addiction and Inhibits Arithmetic Efficiency. So title pa lang alam mo na may masamang epekto ang Cocomelon or yung English cartoon sa bata. Sa pag-aaral po na to, kumuha sila ng maraming preschool, so edad 3 to 5 years old. Tapos hinayaan nilang manood ng mga cartoons such as Cocomelon. After nilang manood, same amount of time, binigyan sila ng exam. So sa findings nila, ang mga batang nanood ng Cocomelon, sila ang may pinakamababang score. So this is very alarming, no? Compared sa mga batang nanood ng ibang cartoon. So ito daw ang explanation nila kung bakit ganon. May kinalaman daw ang early television viewing sa executive function ng bata. Kasama dito ang attention span, problem solving skill,
and yung self-control. So, importante po kasi ito sa cognitive development tsaka sa academics. Itong mga fast-paced programming, kagaya ng CoComelon, ay may negative effect sa attention span ni baby. Kasi nga, mabilis yung kanyang scene, every 2 seconds, nagpapalit yung scene, tapos may subtitle, may dancing subtitle, and then may mga music, may laughter. So dahil dito, ina-attract yung sensory rather than the prefrontal brain process. As a result, hindi na-develop masyado yung sa executive function ng bata. Kaya parang nagiging mahina yung memory, tsaka yung attention span nila nagiging maikli, pati na rin yung speech na apektuhan. Isa sa mga conclusion nila, ang sabi niya is, rapid scene changes have long-term impacts that include delayed language development difficulties to self-regulate and sleep issue. So, nakakalungkot malaman yung ganito, no, na may masamang epekto talaga yung CoComelon. Pero, kasi, may mga mommies, at ako din, na wala kang nakikitang masamang epekto sa anak mo. Madaldal naman siya. Ang dami niyang vocabularies. Matalino siya. Tapos, hindi naman siya nag-tantrum. So, bakit ganito yung mga nagiging resulta sa ibang studies? Kaya naman naghanap ako ng ibang pag-aaral na baka hindi naman talaga CoComelon ang may sala nito. At meron nga po akong nahanap. Ang title ng study is The Use of CoComelon YouTube Channel as a Medium for Introducing Children's English Vocabulary. Findings nila is from age 6 to 12, the result shows that using CoComelon can affect the addition of new vocabulary. So, nakakatulong siya dahil merong mga new vocabularies na natutunan ang isang bata. At hindi lang yon, may iba pa akong nahanap na studies kung saan nag-interview sila ng mga nanay na may speech delay ang kanilang anak at may mga nanay na normal lang, na walang speech delay. Pero pareho silang nanonood ng ganitong klase ng palabas, kagaya ng CoComelon. Ang result po ng kanilang pag-aaral, itong mga mommies na may speech delay ang kanilang mga anak, ang ginawa nila is inintroduce na nila ang TV less than 1-year-old pa lamang. So, early television viewing. While yung mga nanay na may anak na wala namang speech delay, nag-start pa lang sila daw manood 2 years old and above. At isa pa, at itong mga nanay na may speech delay ang kanilang mga anak, ang screen time nila ay lagpas-lagpas sa oras. So, yung sinasabi ko from morning hanggang gabi. So, more than 1 hour, more than 2 hours. Dahil nga, busy sila. Yung mga nanay na walang speech delay ang kanilang mga anak, sinusundan nila ang guideline, which is 1 to 2 hours lang in a day. Kaya naman, may mga articles na nagsasabi na hindi naman talaga CoComelon ang may sala. Yung duration ng screen time, tsaka yung kung kailan nyo inintroduce yung TV. So, tandaan po natin that the AAP recommends no screen time hanggang 2 years old. Pero, mayroon po tayong bago ngayon. As early as 18 months hanggang 2 years old, pwede naman tayong mag-introduce ng TV or ng screen time as long as kasama natin siya. Dapat hindi natin siya hinahayaan na manood mag-isa. Lalo na yung mga social media ngayon, iba-iba yung mga pinapakita sa bata. Yun yung may hagi-hagi, pinaka-ayoko yun, yung mga nakakatakot. Kaya kailangan samahan nyo sila, mga mommies, na manood. Meron akong ginawang video na TV shows that I don't recommend. Tingnan nyo doon kung ano yung mga hindi ko nire-recommend dahil sila yung mga nakaka-speech delay. Promise. At sila yung mga may masamang epekto sa bata. Isa na doon talaga yung hagi-wagi. Ewan ko, ayoko talaga doon. Hindi ko alam bakit may ganon. So, inuulit ko, it's not the cartoon itself, it's the duration and the time when did you introduce the screen time. So, ganito lang yan eh. If you're a responsible parent, alam mo yung limitasyon. Sino ba naman ang responsabling nanay na hahayaan ng manood mag-isa si baby? Diba, ang dami ng mga ngayon, may mga nakakatakot na cartoon, hindi nyo alam. Kaya itong anak ko, nakabantay ako dyan eh. Pag meron akong nakitang nanonood siya na nakakatakot, talagang inaalis ko yan kahit umiyak siya. Until next time po, dito na po nagtatapos ang vlog. Kung nakatulong po sa inyo to, please like, share, and subscribe. Thank you!